Umaasa po itong si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na meron pong isang salita. Ito pong si Senator Ping Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at na kung saan ay kanyang ipinagpaliban ito hong pagdinig o muling pagsasagawa ng investigasyon sa flood control scam na nangyari dito po sa ating bansa. At ayon po rito kay Governor Chavit ay nagulat ho siya. At bakit ho hindi natuloy at ipinagpaliban ito hong itinakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. So yun ho mga kababayan at kasi nung una ay parang pinalilitaw na kasalanan po ni Governor Chavit Singson ang pagkakaantala o pagkaka-postpone ng hearing dahil sa hindi raw po ito nakapagsumite ng kanyang affidavit. Pero sabi po ni Manong Chavit ay iginit niya na handa siyang tumestigo dito po sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng kontrobersiya sa flood control projects at sa kabilaan ng biglaang pagkapaliban ng pagdinig. Dapat ho ay sa Martes na po yan sa April 14 kasabay po ng gagawing pagdinig o ng impeachment proceedings diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso laban po kay BP Sara. So sabi po ni Chavit Singson ay dumating daw po siya sa Senado upang magsumite ng kanyang affidavit. So hindi raw po totoo na wala ho siyang isinusumite o wala ho siyang intensyon na talagang dumalo diyan po sa pagdinig. At sabi ho niya ay doon niya raw lang po nalaman nung magtunguso siya sa Senado at dala-dala bitbit yung kanyang affidavit ay doon lang niya ho nalaman na na-postpone po yung hearing sa Abril 14 sa Tuesday. At sabi ho ni Chavit ay sinabi raw sa kanya April 7 daw siya pumunta para mag-submit at hanggang alas 5 ng hapon. So ang ginawa ho niya alas 12 pa lang ho ng tanghali ay nandun na raw po siya sa tabi ng Senado at nag-antay na lang dahil alam niya na alauna magpupuntahan yung mga senador. So yun po. At ngunit ayon po sa kanya, meron na raw palang liham na ipinadala ang Blue Ribbon Committee ng mas maaga sa nasabing ipinagpaliban ang pagdinig. So lumilitaw ho, inunahan na po at naibigay. Pero ang sabi ho niya ay actually, ito pinapaliwanag nun ni Chavit na nakahanda raw po siya. Tapos meron palang sulat na alas 9 dumating sa bahay na postponed. Iyon ho. Alas 9, tapos alas 7, alas 2, wala na siya sa bahay. At nandun na siya sa Senado, sa area. So sa kabila po niyan ay sabi niya, eto ho, Chavit, hindi raw po siya aatras. Wala raw po siyang balak na umatras at nananatili ang kanyang kahandaan na makipagtulungan sa investigasyon. So, sabi ho niya, up to now, ay talagang pupunta raw ho siya sa Senado kapag muling nag-resume na po yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at inaasahan po niya na tutupad do sa pangako itong si Senator Ping Lacson nang siya po ay imbitahan. Kasi kung matatandaan nyo ho mga kababayan, noon, di ba, sinita nga ho siya ni Senator Marcoleta na kung saan ang dami-dami na mga na mga pwedeng imbitihan, pero bakit hindi raw po iniimbitahan ng Blue Ribbon Committee? Katulad ho dyan, ito si dating Governor Chavit Singson. So ngayon, nagsabi ho na iimbitahan daw po, itong si Chavit, kaya lang na-postpone at hindi ko nagkaintindihan. Pero suma total, nandun na rin po yung affidavit ni Manong Chavit Singson at naisumite na raw po dyan po sa Senado. So ngayon ay isa ho ang paninindigan na titingnan ho natin. Sabi ho ni Chavit Singson, sana raw po ay mayroong isang salita. Ito pong si Senator Ping Lacson. Pero kung ating babalikan, mga kababayan,
'di ba, yung sa kanilang balitaktakan diyan po sa Senado, ay nangako na po itong si Senator Ping Lacson na magre-resume po yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Di po ba? Pero hindi po nangyari at 'di ba, sabi kasi sige mag-resume tayo at ipatatawag natin yung 18 ex-Marines. Pero hindi po nangyari dahil sa biglang sumingit ho noon, kung niyo pong matatandaan sa aking mga nakalipas na vlog. Sumingit doon ito pong si Senate President Tito Soto at kanya sinabi, teka lang. Kasi may mga kasong cyber libel. Yung mga yung 18 ex-Marines dapat na tingnan muna kung ito ba ay pwede na hindi makakasagabal sa gagawing pagdinig. Alam nyo, napakasimple lang naman ho ito mga kababayan kahit sa mga hindi ho nakapag-aral ng batas, kung mo ba meron kang cyber libel case, bawal ka nang tumistigo at di ba, humarap sa Senado sa isang inquiry. Hindi naman ho ito pinagbabawal, di po ba? So napakalayo. Maliban na lang ho siguro yung mga kung binabagit. Halimbawa, meron ka nakapending na kaso na tungkol sa kung ano man, sa Korte Suprema o sa Korte at ang gagawin sa'yo, interview, ay maaring maka-apekto sa magiging desisyon ng judge o ng mga maestrado ng Supreme Court, yun, hindi ka pwede magpa-interview. Kasi mga interview yan dahil sa parang bawal at baka sumakasama. Di ba? So hindi pa pwede. Pero yung kinasuhan ka ng cyber libel, napakalayo ng issue dito po sa sinasabi ko na yung pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee at kung sakasakali man mga kababayan, yung pag-iimbestiga in aid of legislation So wala ho. At napakalayo at sa tingin ko, pwede ho talaga na mag-imbestiga at humarap ito pong 18 ex-Marines. Kaya lang, hindi lang ho natin alam bakit ho talagang parang kinatatakutan po ito ng Senate Blue Ribbon Committee yung pagpunta mismo ng 18 ex-Marines kasi may mga balibalita ho ako mga kababayan na may natanggap ako na report, meron daw talagang meron daw po mga ebidensya, may mga video, litrato, ito hong 18 ex-Marines, kung sino-sino po ang nabigyan ng maleta. At kung sino-sino yung mga dinilibiran na mga prominenteng personalidad, mga politiko, mga opisyal ng gobyerno. So meron silang ebidensya. Kaya isa ho kaya ito. So ito ho ang pwede natin maging perception. At isipin na baka isa ho ito sa dahilan kung bakit ho pilit na binabaliwala at isinasiyang tabi ito hong kagustuhan ng 18 ex-Marines na sila po ay dumalo, sumipot at ipatawag dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee para sa investigasyon. Bakit ho? So yun po ang ating tanong. Kasi yung ganyan mga tanong, marami ang sumasagot at kanilang magiging perception, ako baka mukhang baka merong tatamaan At ang masaklap po baka lalo makasama sa administrasyon ito hong pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee sa 18 ex-Marines. So, yun po makasaklap. Tingnan ho natin kung sabi ho ni Chavit, sana may isang salita o umaasa siya na may isang salita ito pong Senator Ping Lacson matapos nga na maipagpaliban yung flood control hearing. Ito, binabanggit ito ni Chavit. Yan. Yan. Sabi nga, sana, umaasa ho siya na may isasalita si Ping Lacson matapos na ipagpaliban yung flood control hearing. Ako, dami raw ho siyang handa raw ho niyang sabihin lahat ng kanyang nalalaman at pangalanan mismo yung mga prominenteng personalidad dito po at kung sino man yung mga idadawit po sa sa sinasabing di umano'y anomalya sa flood control project. So malalaman ho natin mga kaubayan at
Kasi alam nyo ho, ako naman kasi kung ke-questionin mo yung kredibilidad nitong 18 ex-Marines, doon mo nga masusubok kung talaga hubang may basihan. Di po ba? Yung kanilang mga aligasyon at bukod sa basihan, baka meron silang ibigay po na ebidensya. Kaya lang, baka yun nga, kinatatakot. Kung meron pong mabigat na ebidensya, baka naman ang pinakamatindi ho dyan, mga kababayan, talagang marami pumadamay ng mga opisyal ng ating gobyerno at lalong lumala ang sitwasyon at baka mas lalo na mas malaking problema ang idulot nito sa kasalukuyang administrasyon. So, yun lang naman po, mga kababayan. Kayo ho ba ay naniniwala at susunod? Sabihin natin, katulad ho ng pahayag ni Chavit Singson, umaasa po siya na meron pong isang salita. Ito pong si Senator Ping Lacson. Kasi ang kanyang mga pahayag dati, mga kababayan, talagang kung saan daw po ang ebidensya, kung saan daw po siya dalhin, doon daw siya pupunta. Ito yung ebidensya. Yung 18 ex-Marines, nandito ho Pero, iniiwasan. Pumupunta sa kabila. O umaatras o umaayaw. So, yun ho mga kababayan, yun lang ho ating pinagtataka. Bakit umaatras? Bakit umaayaw? Kala ko ba kung saan ang ebidensya, doon siya pupunta. Pero hindi po nangyari, di po ba? So, kayo ho, ano masasabi nyo ho rito mga kababayan? Kayo ho ba ay naniniwala na talagang, kasi ito, naitakda na ho ito Yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, April 14, kaso nasabay po Ako, sa aking pananaw ho mga kababayan, para wag kong isabay. Kasi baka matabunan daw yung impeachment proceedings laban kay BP Sara. Kasi marami po yung mga layunin ho dyan na talagang palakihin yung balita tungkol sa impeachment at ilabas yung mga aligasyon laban po sa Vice Presidente at kumbinsihin ang taong bayan na nako, ito talaga ang Vice Presidente guilty. Ang daming kasalanan sa bayan. So parang ganun ho ang gustong palitawin So isang tabi, yung Senate Blue Ribbon Committee, ito ano ko lang to pananaw ko lang ho ito bilang isang komentarista na pananaw at persepsyon na baka ganon, bagamat siyempre, baring iyan po ipabubulaanan ng Senate Blue Ribbon Committee, pero yan lang po yung aking pananaw. So baka naman talagang may usapan na naku, huwag nyo na sapawan yung impeachment proceedings. So saka na yung sa Blue Ribbon. Kasi maraming madadamay pa dyan nating kaalyado So dito na lang tayo, mag-focus tayo sa impeachment proceedings. Durugin natin ang gusto, si BP Sara. Parang ganun ho Kasi ngayon may mga binabagit na yung mga naunang lumabas, yung sinasabing hindi umano ay pamimigay ng sobre sa DepEd. Yun ho. Yung mga dati na mga lumabas, luma na ho ito. Bagamat ang sabi po ni Congressman Joel Chuan na clarificatory questions lang, yung mga paglilinaw lang daw po sa mga issue ang kanilang gagawin at hindi raw po pag-iimbestiga o paglilitis at hindi masasabing mini trial. Yun po ang sabi nila. Pero sa aking pananaw, mga kababayan, bagamat sinasabi nila ay clarificatory hearing o magkakaroon lang ng paglilinaw, pero alam nyo, pag nandun na yan alam nyo naman yung mga ilang congressman, pasiklaban ho yan talagang magsisigawan pa ho yan, mga kung ano-anong gagawin ng mga ng mga eksena na mga yan At magpapaandar na talagang palilitawin ho na si BP Sara ay napakasama at marami hong nilabag na batas. Kasi ganun ho Ang naratibo ho ngayon, talagang sirain at pahinain po yung kanyang tsansa para po sa 2028 presidential elections. Pero sa akin pananaw, mukhang nahihirapan po mga kababayan Lalo't pat solid po yung Mindanao at maging ang Visayas, tapos meron ding sa Luzon, so mukhang mahihirap pong tibagin, di po ba? At kung baga sa napakalaki ho ng kalamangan ni BP Sara at kung pagsasabihan natin yung survey niyan. At lalo na siyempre kanyang tsansa para po sa 2028 presidential elections. Kayo ho, ano po masasabi nyo rito? Sige, magbigay na po kayo ng comment. At ang issue natin,
Yun ho, meron ho bang isang salita, ito pong si Ping Lacson. At itutuloy kaya yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee para sumipot ito pong si Chavit Singson na sabi niya, hindi raw po siya aatras. Tuloy yung kanyang pagsipot at pagdalo kapag nagkaroon na po ng hearing at handa niya raw pong pangalanan yung mga personalidad na may kinalaman dito po sa flood control project at iba pang mga anomalya sa ating pamahalaan. Sige po, sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share at sundan niyo rin po yung aking Facebook account, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.